beloved Boss Mike Cervera. Yon, nagbabalik po ang The Big B. Siyempre kasama pa rin natin si Dr. Alec Guerrero at si Lord Tristan. At siyempre yung aking pinsan, walang iba kundi si Takeru Miyamoto. Mga kababayan, oo, sana ba tayo na ano yung na sa ito? Plunder. Yan. Oo. Kakasuhan si Sarah. Kinasuhan. Sa Ano- ombudsman yan, Ombudsman. So ano to 615 million ata, to be Naku, exact. plunder Yung na. plunder. Tapos malversation of public funds yun. Nako po. So dalawang non-bailable case yung... Eto ba magkakaroon ba ng tapang ang ombudsman na ipakulong si Sarah? Oh. Hindi, kasi nung dati kasi, alam ko nag-file din dati dyan ng complaint yung yung Congress. 'Di ba yung sa investigation nila sa good governance kay Congressman Chua. Pero wala, hindi ginawa ng paraan ni Martires. Oo. Siyempre Eh, ngayon iba na ngayon, si na ngayon, si Boying. si Boying na ngayon. Kaya iba yung laro ngayon. Kasi especially 'di ba naalala mo nung i-appoint yan si Boying, yung mga kumontra diyan madami. Kasama na diyan sila Amy Marcos 'Di ba kasi mukhang matatakot sila ewan ko ba. Ba't natakot sila kay Boying Rimulya? Di ba? Ano bang meron? May tinatago ba sila? O dahil dito sa mangyayari na to? Kasi yung pinakamabigat dito, ma'am, tsaka sir, yung bank accounts Ayun na. ni Sarah na nakakalaga ng 4 billion. 2.4 billion. Oo. Na yung sabi nga daw, dito daw pinapasok yung pera from Drug money. drug money. Oo. So ayun yung talagang yung Sabi naman ng iba, di umano, sustento daw sa kanya ng, yun nga yung kinikwento mo. Di Kwento niya umano di umano sustento daw nung, sustento ba yun? O kita o share ba? Sami Uy. Nung Sami Uy. Baka naman nai-issue kasi nga, binibigyan ng Kasi- pera daw. kasi Oo. alam niyo nakakapagtaka kasi dito yung allegedly binabayad nila kay Kaufman 150 million pesos per month. So saan nila kukunin yung 150 million pesos? Wala pala silang aid na nakukuha sa ICC. So binabayaran nila talaga yan. Aha. Magkano ba sweldo ng presidente nung si Digong? Magkano lang? 400,000 a month. Si Sara, 300,000. Si Pulong, magkano lang? Simplihan ko. Oh. Ang salin ni Sarah, nasa 80 million. Basta pa yan, Ang salin ni Digong, 37 million. Kung pagsamahin mo yung salin nilang dalawa, hindi pa aabot doon sa binayad doon kay Kaufman Saan nga kinukuha ang Matataka pera? nga kung bakit walang nagtatanong yan. Dapat isa yan sa mga iniimbestigahan Kaya nga. Baka dyan sa pag-uumpisa ng pag-iimbestiga dito sa mga sinampang kaso, baka maungkat na yan. Kaya malaki problema ni Bato. Yo. Kaya sakit ng ulo ni Bato. Kita mo, hindi na nagpapakita, Saan siya kukuha ng 150 million pambayad ng abogado? Mayroon naman niya siguro. Ilan bang beses nang naging senador yan? 6 na taon. Siguro yung kung paramihan, kung kunwari siguro kung isang buhay na pinatay niya, 1 million, baka siguro meron siyang pambayad. Pwede, di ba? Bilang doktora sa mga Kasi amiga. Kasi ako, ang point of view ko dyan is, kahit sinong politiko may from kagawad hanggang presidente, ang unang titignan lang talaga ng mga tao, sudden lifestyle change. Bakit biglang nagbago? Bakit ngayon nakakapag-travel na siya? Bakit ngayon panood-nood na lang ng Taylor Swift sa ibang bansa? Sa Germany, no? Kasi hindi mo naman ginagawa yun nung simpleng mayor ka lang. Correct. Or nung simpleng barangay captain ka lang. Bakit all of a sudden may ganung gimikan na. So kailangan tayo bilang mga simpleng mamayanan, tignan din natin yung mga politiko natin. Bakit biglang may kotse itong ganito? Bakit? Diba ang biruan nga natin nung bata tayo, pagka kunyari may bago kang polo, may bago kang tumama sa loto. Hindi naman siguro lahat sila tumama sa loto, nung araw yung ganyang polo, tumama ka sa wedding. Diba? Diba may joke na ganun tayo nung bata tayo? Kasi nga, para kang jumakpat bigla, nakabili ka ng ganito. So sa mga politiko, magtataka ka, bakit from dati, nagta-tricycle lang, bakit ngayon 5 kotse? Bakit dati hindi naman pa-travel-travel, ba't ngayon pa-travel-travel? So dapat tayo mismo bilang mamayanan, questionin din natin. Hindi tayo basta lang tanggap ng tanggap kung anong nakikita natin kasi nga
tayo rin naman ang nag-elect sa mga ibang opisyal na nagkaroon ng pagkakamali ngayon. So, nagwawala tayo sa kalsada, nagwawala, sino bang bumoto sa kanila? Yun yung tanongin nyo sa sarili nyo. Kumbaga, lahat tayo dapat accountable sa mga ginagawa nung binoto natin, hindi yung basta ka nalang nagagalit. So, ibig mo sabihin, pulisin natin sila. Correct. Pulisin Dapat natin. ganun. Lalo na yung mga kabataan ngayon. Oo nga, si Tristan lalo yan na ang yung sasagot. Mga tulad ni Tristan, dapat kayo yung nangunguna. Kasi, pag medyo may edad na yung nagsasabi, parang, ano na sila, parang, tamad na. Pero pag kabataan yung nagsasabi, since mas kayo active kayo sa social media, mas may puwersa kayong magsalita. Mas malakas kayo. Oo, mas marami din kayo. Mas marami sila ngayon, no? Oo, mas marami sila ngayon. Mas nakikita namin yung mga issues Mas marami. talaga. Kaya para sa akin dapat mas maging involved ang kabataan. Kaya sa nga. totoo lang. Hindi yung yung babayaran ng politiko. Ay, punta kayo, bibigyan namin kayo pera. Ay, hindi kasi yun. Ay, meron yan eh. Marami yan. Yung mga may bandila ng One Piece daw, ganun eh. Pwede ganun. Kasi maniniwala ka ba na ang simpleng mamayanan na hindi nga siya makakakain kung hindi siya magtatrabaho, pupunta siya sa rally ng buong araw Oo nga. nang walang bayad? Yun. Ay, kalokohan yun. Kaya dapat mag-isip talaga tayo. At saka, wag na kayong magpabola. Lalo na yung mga kabataan. O Tristan, wag ka magpapabola. Dapat lang, Oo. dapat sagutin ni Tristan Sayang ang yun. pinapa-enroll sa inyo kung magpapabola lang kayo. Tama. At saka doktora, tama kasi San Beda, 'di ba, doon sa Mindiola 'yan? Dapat nakikita mo 'yan, 'di ba? Oo, bilang estudyante ng malapit sa Mindiola. Correct. Ano masasabi mo tanong dapat gawin, ganyan. Actually, I myself nga po, talagang sumali din po ako dun sa rally ng Mendiola. Nakita ko po talaga na lahat kami pinaglalaban namin. Lahat po kami galit. Na Anong rally sila? Anong rally sinalihan nyo? Kasi marali. hindi yung hindi naman yung yung nag-walk out kami. Nag-walk out kami and then nakita Oo nga ko. pala, San Beda, no? Opo, kasama po kami doon sa nag-walk out. And then nakita ko po lahat po nung mga blockmates ko. Hindi ba ng teacher yun? Hindi utos ng teacher yun? Hindi po, actually, po sila, supportive po sila sa amin. Sa report ng teacher yun? Po kami. Excuse po kami na mag-walk out para po ma-voice out po yung kung ano talaga yung nangyayari. Marami po mga blockmates ko yung galit na, sabi nyo po, panood-nood lang ng Taylor Swift. Kami, kailangan pa namin pag-ipunan. Kailangan pa namin mag-aral na mabuti para makakuha kami ng magandang trabaho. Tapos sila magnanakaw lang. Ano yun? Diba? Fair. Unfair. Unfair. Yun na nga. Buti nga yung mga bata, no? Kasi tayo, nung mga bata tayo, bahay-bahay. Baka hindi mo lang fan Taylor Swift. Baka may iba kang... baka may iba kang gusto panoorin. Baka ang gusto Hindi, panoorin. pag Taylor Swift pa siya. Sana masasabi mo dyan sa lintik na mga kaso ni Sarah ngayon. Ayun nga pala, Hindi, alam mo nakakatawa dito. Hindi lang naman yan yung problema niya, meron pang iba no? Meron siyang atang bago na naman natin, napag-usapan natin last week ata yun May bukod pa dun sa confidential fund, no? Yun tungkol kay Ramil, problema niya yan. Oo, di ba? So yung nakakatawa kasi dito, no? At sa mga laptop CCTV na pa pala. Iwalay pa yun, hindi pa kasama yun. Iba marami nga. Iba pa yun, yung mga laptop CCTV na tagda 200,000 pesos. Yun. So, ang nakakatawa din kasi doon, kung kailan iniimbestigahan siya doon sa confidential fund, nagnanakaw din siya ng nangyayari din yung nakawan na to sa CCTV. Tuloy-tuloy pa rin kahit na ginigisa siya ng Congress. Parang kahit 100 beses mo pagsasampalin si Sarah, magnanakaw pa rin. Ganyan kakapal yung mukha niya kasi parang human nature, di ba? Teka lang medyo nasisita na ako tigil muna ako. Dapat ganoon yung parang natural ng normal na tao, di ba, yung kilos. Hindi, nung kailan siya nasisita, nagnanakaw pa rin ng CCTV. Talaga nakakaupo. Di ba? Malupit, matindi nga. Hindi, di ba? Tsaka ang tanong dito, ni minsan, hindi siya sumagot. Sumasagot lang siya minsan, Hindi, meron naman siya sinagot, kaya lang paiba-iba. Paiba-iba. Oo. Sabi niya, hindi ako sasagot dyan pagdating sa confidential fund ko. Tapos biglang, nung nagkaroon ng pagkakataon na maimbestigan si Saldico, ako nagpa-imbestigate dyan, galing sa confidential Pero fund ko yung ginastos. Pero hindi naman yan yung hinihingi natin sagot Yung unang tanong natin dito yung Naalala mo yung youth seminar? Yung youth seminar, alam niyo yung youth seminar? Kasi yung youth seminar, sabi ni Sarah,
nagpa-youth seminar daw siya sa mga kabataan para maalis daw sa NPA. Ayun. So, pera ng OVP. Yun naman pala, youth seminar pala ng AFP yun. Tapos ngayon, yung perang ginamit doon, pera ng AFP, 15 million. Ngayon, yung ginawa ngayon ng OVP, kinuha yung resibo ng AFP, pinantapal doon sa confidential fund niya. Galing diba? ano. So ngayon, Ni-recycle. oo. Hindi ba meron din siya nung paggawa siya ng mga libro? Meron Ng pa yun. istorya niya. 10 million. 10 million. Hindi, pero tanong dito, no, ayun nga, hindi niya masagot-sagot eh. Paano niya? Ninakaw niya pati yung ano dun yung laman ng libro. Ginaya Plagiarism. Diba? Ganun talaga si Sarah. Mukhang sanay na sanay magnakaw eh. Di ba? Anyways, yan yung sinusuportahan ng mga mahihina eh. Ewan ko ba bakit? Sumagot siya ngayon na. Ngayong, di ba, meron siyang written explanation na naman dun sa kay Ramil Madriaga. Bakit written? Kapag ka... Paras lang naman, binabasa niya rin naman. Paras lang din naman yung... Ito yung Nissan, ito lang, napansin ko sa kanya. Kapag ka-issue ng iba, mega pa-interview siya. Mega, ito yan. Si ganito, ganyan, ganito, di ba? Pagka-issue ng iba. Pagka-issue niya, ayaw magpakita sa camera. Di ba? Subukan mong tanungin yan. Panlalakihan ka ng mata. Pero ako may question ako. Ano? Sa dami ng absences niya sa hindi niya pagpasok as vice president, kailan siya pwede tanggalin? Yun eh. Dapat eh. Kasi matatanggal lang naman kasi yung vice president through impeachment eh. Pati si Kompulong, wala bang ano? Si Pulong naman wala bang rule? Ethics committee yan. Ethics committee naman. Hindi kasi diba ako, nagkonsehal ako. May rule kami na pag hindi ka umattend ng session 4 consecutive times, tanggal ka na as konsehal. Ganun? Yes. So, pero sa konsehal po pag natanggal, i-appoint, di ba, yung kapalit, i-appoint. Oo, i-appoint na nila. Pero yung umabsent ng 4 consecutive, tanggal na siya. Talaga? Oo, so bakit ganun kaipit pag simpleng konsehal? Pati di ka Ang may- problema sa Congress, ata kasi dyan yung magiging kapalit eh. Parang isa siguro sa mga factor yun, di ba? Hindi, pero magtitiis tayo sa pangit ang ginagawa dahil pinoproblema lang natin ang kapalit. Ang mangyayari doon kasi ethics. Tulad yan, si Barsaga, natanggal. Kailangan may mag-file ng sa ethics dahil committee dapat. sa ethics. Si Bato nga eh. Hindi kasi natin alam yung rules nila eh. Yung rules ng Congress eh. Si Bato nga isang buwan na eh. Di ba mapasok eh. Ewan ko dun, bakit hindi pa rin lumilitawan? Tawa ako na kay Bato nung sinabi ni Digong dati na na papatay tayo ng tao. Palakpakan si Bato. Yung mukha niya, kangiti eh. Ganun siya. Yung sa SONA, 2016 yan eh. Ganun siya. Nakangiti talaga. Kangiti. Ngayon, di mo na makita. Ano sa umiiyak na nga. Bigla nawala. Umiiyak. Ngayon mga pinapakita niya, nag-aalaga ng apo. Ayan. May mga ganun-ganun ng eksena. Oy, nasa Pampanga. Nasa Pampanga. Daw. Hindi ko naman Baka nakikita. naman nasa inyo. Luwag. Wala. Bakit? Uy, bawal magtago ng yung punong fugitive ha. Ang luwag-luwag pa Ano naman. yan, actually? Alam mo ba Connect the na dots. Alam mo ba na napakaluwag ng lupain nito? Bago ka makarating sa bahay, mula gate, babiyahe ka muna siguro mga 15 minutes. Nawala. Ganun. Hindi sa akin yun sa tatay. Di ba? Kita mo. Ay, namin din rin. Ganun kalayo. Sabi ko, eto na yung gate. Tapos pagpasok namin doon, ba tagal? Ang layo pa ng bahay talaga. Ganun. Hindi sa akin yun. Diba? May mga old rich to sa Pampanga. Anyways, punta na natin yung tatalakayin natin susunod. Anong susunod natin tatalakayin? Yung apat na Yung pinapamadali ni... yung pinapamadali ni PBBM. Ikaw na nakakaalam yan. Oo. Isang doktora, isang politiko ang ating kasama ngayon, katabi ng isang estudyante na mukhang matututo kay doktora. Hindi, first yung anti-dynasty law. Yan. Diba? Kaso, wala pa tayong nababasa nung blueprint nung kanilang nung proposal, di ba? So, ano bang gagawin nila? Kunyari, naiisip ko kasi sa isang province, kunyari ba nag-governor na yung isang apelyido, pwede bang isa pa ang tumakbo dun sa town nila? Kasi ang nangyayari, napapansin ko ngayon, ang nangyayari, yung mga anak din i-distribute dun sa town. Kunyari, yung governor nasa head.
Ngayon, dinidistribute niya yung anak niya sa iba-ibang town ng provinces. Oo, talaga. Tapos, bukod pa dun sa iba-ibang mayor na yung town ng provinces, yung towns ng provinces, Oo. same province na sila-sila lang, yung pati yung Congress, sila din. Diba? Lahat na. Tapos, sa senador naman, senador ka na, maggagawa ka pa ng party list mo. Oo. Grabe, no? Diba? So, kumbaga... Parang may kilala akong ganyan. Ang dami, no? Oo. Ang dami. Hindi, yung mga tulpo, ganyan eh. Tama mo, senador. Yung anak, congressman. Yung asawa, Kaya congressman hindi ka party nag-sign. list. Actually, halos lahat sila eh. Hindi lang natin alam kung ilang porsyento yung naka-dynasty, pero majority talaga Marami. dynasty. Majority Oo. yan eh. Kaya nga, ano yung rule? Kung kumbaga pang hanggang ilang degree ng pagka-relative ang matatanggal. So, tsaka kung kunyari, kasi diba nangyayari ngayon, pag kunyari ako yung mayor, kamag-anak ko na naman yung vice, kamag-anak ko na naman yung konsihal. Tapos sa barangay, kamag-anak mo na naman. Kamag-anak mo na naman yung mga... Kumbaga, pagka tumanda tong mga nasa barangay, at ikaw matanda ka na, so pumapalit lang sila pataas. So kaya nangyayari, paikot-ikot lang sila dun sa ano. Kaya sinasabi nila na since sila yung nakaipon ng pera, so yung mga mauhusay naman na mga tao na pwedeng tumakbo pero walang pera, nawawalan ng chance manalo. Yun. Yun yung yun yung nagiging So, problema. paramihan na ng pera ang labanan, ano? Madalas. Hindi na nga pagalingan ko tutuusan eh. Wala nang galing. Binaan eh. Kung may magaling sana, hindi nanalo si Robin. Hindi Kaya nga. nanalo si Sarah. Ayun pa yun. Diba? Isa pa kong comment yan. Sana i-prioritize din ni Pangulong Marcos na baguhin naman yung requirements ng kandidato. Siguro naman tanggalin na yung must be able to read and write kasi kahit naman elementary school student must be able to read and write. Correct. Tama. Diba? Bakit yung senador nyo, si Lito Lapid, di ba? Kaya nga sinasabi ko dapat. Kaya nga Oy, pero si Lito Lapid Magaling, ha? magaling maraming nagawang batas. Hindi kasi nung una si Lito Lapid, wala namang ginawa yan kasi tahimik. Pero nung election nung research ko, ang dami niya pala nagawang batas eh. Di ba? Madami pala. Pag magaling yung research. Kasi tignan mo yung nangyari katulad nung kay Senator Robin. Nagbida-bida siya noon na dapat gawin na natin ngayon yan. Bakit kailangan ba ganyan-ganyan? Bakit hindi mo maintindihan? May procedural process na bago mo gawin yan, kailangan i-table mo muna, gagawa ka muna ng resolution or ordinance, pagbobotohan natin kung kakasya ba yan sa budget. Hindi yung magwawala ka doon na nagpapabida ka na para tuloy, ang feeling ko, nagmukhang kawawa yung ibang senador kasi parang sa mga hindi nakakaintindi, ang intindi nila, pinaglaban sila ni Senator Robin tapos itong mga ibang senador dumedma lang na hindi naman kasi nila naiintindihan ng mga tao may proseso po Nag-grandstanding lang. Oo. So kasi yun yung nagiging problema so syempre pero kung nakapag-aral siguro yung mga natin yung mga ating mga politiko kasi ang problema sa Pilipinas mas marami ang politiko kaysa sa public servant Oo nga. Pag nanalo na ang iniisip nila, sila dapat ang pagsilbihan, hindi yung taong pagsilbihan. Yun Ayun na ang nga. napapansin ko. Tingnan mo si Sarah, di ba? Yun ang nangyari sa kanya eh. Binoto para pagsilbihan siya. Hindi siya binoto para magsilbi sa bayan. Sabi ko nga, buti pa nga yung mga elementary school student, pagka nagboto ka ng presidente, sinong iboboto? Pinakamatalino. Boboto ba nun yung pinakapogi? Oo nga. Siyempre, pang escort yun. Para sa muse yun. Oo. Siyempre, buti pa nga ang elementary school student. Si Lito Lapid ba nakapagtapos ba si Lito Lapid? Hindi, no? Hindi nakapag-aral. Actually, hindi ko alam. Hindi. Si Robin nakapagtapos daw criminology, Oo, sabi. criminology. Pero parang hindi rin nalata. Hindi kasi dapat clear, diba legislative sila, mag-formulate sila ng law, lalo na yung Senate pinakamataas. Siguro, basta executive, kunyari, mayor, dapat siguro either 4-year course, may masteral ka or may doctorate ka. Ngayon, pag Congress ka, syempre mas mataas na yung posisyon mo. Congress, governor, vice governor, Dapat abogado. Senate, dapat either nag-law ka, nag-doctorate ka, nag-masteral ka. Yan. Hindi pwedeng basta graduate ka lang. Correct. Kasi tignan mo, kukuha silang assistant, ang dami-dami nilang pinapasweldo ng Oh. mga researcher, assistant, tapos, since magaling nga yung researcher nila, pero sila mismo, since hindi sila masyadong adept maalam. sa mga
hirap din sila intindihin. Kaya nga, Hindi rin nila mapagtanggol yung ginawa Oo, ng mga researcher nila. ibig sabihin, doble-doble na lang yung gastos ng Correct. gobyerno. Di ba? Ako, for me, Halimbawa ako, doktora, hindi naman ako maalam sa batas. Kukuha ko ngayon na maalam, pasisweldoin ko. Imbis na ako na lang mismo, hindi na. Kukuha Bakit ka si pa. ano? Oo. Puro conflict pa rin. Pati si Marcoleta, hindi ko nakita. Di ba? Hindi ba kabugado si hindi, Marcoleta? pero ibig sabihin, it will be easier. Uy! Ang feeling ko naman kasi, Senador din nila yung sa Pampanga. Ayun nga. Oo nga. hindi, doon na papasok kasi diba minsan nga, Teka muna. there are no permanent alliances. Bilang taga- permanent interest lang. Bilang taga Pampanga, ano masasabi mo kay Marcoleta? Hindi naman siya active sa Pampanga. Eh. Hindi. Taga saan ba talaga siya? Hindi ko alam. Ano, dinala niya lang talaga yung Pampanga? Hindi siya active sa Pampanga. Mangga. Manggagamit. Ganun. Manggagamit. Kasi ako, hindi ko naririnig yung name niya sa ano. Kasi di ba, insan na, for example, di ba, sabi di ba, si Marcoleta pala, hindi pala talaga ano yan, handog, ano yan eh. Ano pa, tawag doon? Hindi, ano, handog na, hambog. hindi, ano, yung sa, convert INC lang pala yan. Ang sabi Tapos ngayon, ginagamit niya naman yung Pampanga para mayroon siyang baluarte. Oo. So, mangga nga. Manggagamit. Manggagamit. Pero alam mo, napakahina ng ulo niya na. Speaking of, kahit na siya, mambaba, sabi nga ni Takero, ba't si Marcoleta? Abogado rin naman. Bakit yung sosi niya, hindi niya alam na bawal pala yun. Oo, diba? At ngayon ay iniimbestigahan siya. Palusot niya na lang siguro Diba? yun. Oo. Alam niya siguro yun, palusot niya na lang. Feeling ko kasi lawyer ka eh. So, siguro, inayos niya yung sosi niya. Ngayon, syempre, nung nagkahulihan na, ang pinaka-safe na answer, hindi ko alam. Pinaka-safe na answer. Kaya lang, syempre, as lawyer, alam mo rin na ano yung law. Oo. Diba? Ignorance doesn't accept you from the law. Tama. Alam na dapat niya yun, di ba? Dapat alam niya yun. Iniisip ko nga di ba, meron ng complaint sa kanya. Siyempre, sasagot ka din ng affidavit. Hindi ko alam paano kayo sasagutin ni Marcoleta yung affidavit na to, inamin niya na. Di ba? Parang, Ano itatanggi niya? Baka sabihin niya, nananaginip lang ako nung nasabi ko yan. For the show lang siguro, yung sinabi ko na yun, for the show lang yun. Doon sa radyo ko sinabi yun eh. Hindi naman ako under oath Oo, nun. pwedeng ganun, no? Pwedeng ganun sabihin niya. Hindi kaya? Kasi nga lumabas yung kanyang dahil masyadong obvious sa pagtatanggol niya sa mga diskaya. Oo nga eh. Kasi kaya nasasabihan siya ngayon ng mga ganyan-ganyan kasi saan ka naman nakakita na makikinabang yung gobyerno kung magsasauli sila Correct. ng mga kinuha nila sa gobyerno. Tapos ayaw mo. ayaw mo? Bakit ganon? Oo So nga, no? kaya mapapaisip ka, anong meron? Oo. So, syempre Di protector nga ng mga diskaya. So kung magiging protector ka naman ng mga diskaya, anong meron binigay sa'yo? So syempre ang iisipin mo, anong binigay Anong sa'yo? meron, oo. Oo. Pero bago natin sagutin kung ano yung ibibigay at makukuha ni Marcoleta, palatastas po muna tayo. Babalik po kami. Makaranan po ang ilang sandali. Our beloved